Magandang gabi mga boss, mga kamping. Salamat sa dumadagdag subscriber. Maski pa konti-konti, okay na yan. Oo, ha? Ang gulo-gulo ng mga friend. Rally dito, rally doon. Oo, ha? Ano to? Litisin si Sara. Ganyan. Maghapon ho yan. Oo. Nagka-interest lang ako dito sa kay Bato de la Rosa, no? Minsan si Bato, may tama rin na sinasabi nito eh. Oo, mga boss. Although karamihan hindi ako sang-ayon, pero dito sang-ayon ako kay Bato. Pakinggan natin ito si Bato. The Philippine Senate is poised to open debates Wednesday on whether it will abide with the Supreme Court ruling to stop the Vice President's impeachment trial. Several senators have already expressed their views to either support or oppose the High Court's decision. RG Cruz reports. The Senate will finally debate and possibly decide what to do with the Supreme Court ruling which voided the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte, where the court ruled that the House abused its impeachment powers. Tuloy na tuloy po yan at naghahanda po ang ating mga senator sa kanilang mga haharaping pagdebate ng kanilang mga motion at saka mga schools of thought na isusulong po sa floor ng plenaryo. Senator Ronald De La Rosa says the Senate won't convene the impeachment court anymore. Dahil nga sabi nga ng Korte Suprema na void ab initio yung articles of impeachment. So bakit kami mag-convene ng impeachment court na void ab initio man lahat? Anong entertainin ng impeachment court? There is no... May katukwiran, di ba? Tuloy mo ba to? May sang-ayon ako sa sinasabi nito ngayon. No? Tuloy mo. No articles of impeachment you talk about. Dahil void ab initio. A known Duterte ally, De La Rosa is ready to engage in the expected debates, but he also sees no reason why there should even be a debate. Sa akin, hindi ako lawyer, as I've said, pero naniwala ako that nobody is supreme and above the Supreme Court, except God. God lang. Hindi ako naniniwala dyan. Naniniwalang hindi except God O sige, tapusin mo. Pero all other agencies or other branches of government, co-equal branch yan. Dependency of an appeal from the House of Representatives is Doon lang ako tayo. Karamihan yan mga friend. No? Ginagamit talaga nila yung naging desisyon ng Korte Suprema. O kagaya pag-uusapan namin, sabi nga ng Korte Suprema, void ad initio, unconstitutional yan, di ba? May katukwiran si Bato. At wala nang mas mataas pa sa Korte Suprema kung hindi ang God, sabi niya. Di ba? Naniniwala din yata ako doon. Talagang may katukwiran ka Bato. No? Pero Bato, ang God moves in a very mysterious way, Bato. Kagaya ng pagkakahuli kay Digong. Sino mag-aakala na madadala yung amo mo sa dahig para litisin doon? Samantalang dito, walang gumagalaw, di ba? Kagaya mo, hindi ka ginagalaw. Di ba? Pero God moves in a very mysterious way. Tama ka ba to? Nung natanggal si, eto, Bato Kaya ikaw, pag dumating ang oras na lumabas na rin ang warrant of arrest mo sa ICC, God na rin ang may likha niyan. Kasi imposible na ba ito makalusot ka Alam nga naman si Duterte bumaril doon sa mga inutos ni Duterte, pinatupad mo. Ganun yun. Kung dito, walang magamit na batas dito para sa inyo ng mga Duterte, God moves in a very mysterious way. Kaya ayun, ICC kayo lilitisin. At ang magpapatupad lang ng galaw ng Panginoon Diyos, yung sila General Torres siguro. Yan ang parang nagiging instrumento ng Panginoon Ano ba sa palagay mo ba to? Hindi kaya si General Torre nagiging instrumento ng Panginoon para kayong mga kampon ng halimaw madakip? Si Kibulog, kakalayo ba ng mga, diba? Si
Oh, ikaw, ganun din ang mangyayari sa'yo. Kasi, gumagalaw na si God, Bato, tama ka doon. Pero balik tayo doon sa sinasabi mo, Bato. No? Yung Supreme Court na yan, hindi parating ano yan, hindi yan ang pinakamataas. Ang pinakamataas, ang mamamayang Pilipino, pag yan ang gumalaw, walang magagawa yung Korte Suprema na sinasabi mo. Yung batas na sinasabi mo, wala. Kaya lang, ang galaw ng taong bayan sa mga oras na to, hilaw. Hilaw. Para sa akin ho, hilaw. Kung ganyan lang ang gagawin, na ano kayo dyan ng ilitisin, wala ho yan. Alam na ho yan ng mga gumawa nitong istorya na to, na mangyayari lahat yung mga bagay na yan. Kumbaga sa testing the water, kung hanggang saan kayo kalalim. Itong mga taong bayan, tayo, kung hanggang saan. Kung ganyan lang, litisin, wala ho yan. Baka pinapanood lang kayo nitong mga justices na ito. Oo, diba? Mantakin mo. Yung Leonin, mismong taga-UP na, ang mga nagsasabi na halos hindi matanggap ng mga taga-University of the Philippines ang ginawa nito si Leonin, wala naman. Ano ba naman yung prinsipyo? Prinsipyo, wala ka pera eh. Ito, wala ka prinsipyo, pero meron ka bilyon. Baka. Kasi, yung mga ganyan, anyway, may mga abogado na, maski kung minsan, mga konti lang pera, nasisilaw na eh. Di ba? Oh. Yun ba to? Tignan mo yung nangyari kay Erap ba to? Ikaw ba tao ka na ba tao ka naman na siguro nung natanggal si Erap. Di ba? Oh. Natanggal si Corona, Justice Corona pa yan, na-impeach. Oh. Pero walang ganitong klaseng senaryo. Ganito kagulo. Oo. Kasi akin ako mga friend, no? Kongreso, Senado, lahat ho yan Kaya ho kayo nandiyan dyan bilang mga kongresista, bilang mga senador, bilang pangulo, bilang pangalawang pangulo, kayo po ay ibinoto ng mamamayang Pilipino. Nag-apply po kayo sa mga mamamayang Pilipino. At iisa naman ng mga yung mga pagsasabi na kayo hindi magnanakaw, kayo ay magsisilbi, kayo ay public servant nga kayo Ina nyo Oh. Diba? Kaya dapat, at saka ho itong impeachment, bibihira lang kung mangyari yan Maliban talagang grabe. Si Justice Corona, grabe ba? Salin lang yata ang ang hinahanap doon Salin. Kinestyon yata yung salin, nabo o pagkaganon, na meron siya mga tagong yaman na mga dollar account whatsoever, na-impeach siya, di ba? Ganun lang yun. Kumbaga sa kumpara mo rito kay Sara Duterte, barya lang si Justice Corona na na-impeach ng Senado. Oh. May nagawa ba yung Korte Suprema? Wala. O, diba? Ang nag-impeach, Senado. Diba? Kinestyon ng Kongreso. Si Erap. Lusot si Erap. Sa totoo lang, lusot si Erap. Ano kasalanan ni Erap? Kumpara mo dito sa ginawa nitong si Sara Duterte. Barya rin. Si Erap yung Jose Velarde account lang. Yung brown envelope, kung bubuksan o hindi, yun lang ang pentalunan sa Senado. Nanalo si Erap na not to open the brown envelope. Pero itong mga natalo senador, lumabas sa karsada at doon na tinuloy yung impeachment trial ni Erap sa kalye. At ang nagdesisyon, taong bayan. Kaya itong si Erap, nasipa. Come to the point, lumabas yung mukha ni Erap sa sa TV. Payag na ako mabuksan ang brown envelope. Wala na. Tapos na. Bumaliktad na yung mga niya. Si Dirty Harry, Alfredo Lim, pati yata ito
Lacson din yata, bumaliktad na rin kay Erap ng mga... Tapos yun nga, isa pa ito yung senador na si Revilla, si Bong Revilla. Ninong, bumaba ka na dyan! Ayaw ka na ng tao! Ninong patawag ng bugot kay Erap ng mga panahon na yun. Galit na galit sila Jinggoy kay Bong Revilla. Walang nagawa. Di ba? Lalong nagka-leche-leche nung nawala si Erap. Ano lang ang sinasabi kay Erap? Ginagawa niya ikang inuman yung Malacanang. Ngayon, eto, nangyari ano nangyari dito kay Duterte? Hindi lang inuman. Butya, walang makagalaw. Walang nakapalag. Nagsamparo ng economic advisor in check, drug lord pa, naglagay pa ng spiritual advisor, baliw. May nakapalag ba? Wala. Binaboy ng todo. Pinagmumura Diyos, pinagmumura ang Pope, wala rin. Diba? Hanggang ngayon, sinisigaw pa rin itong mga ungas, Duterte. Marami pa rin mga tanga na hanggang ngayon naniniwala sa halimaw. Sa taong alam niya na sa impyerno siya pupunta. Tangina. Ano kayo? At itong inaano na to, no? Mga pre, utang ina. In-impeach ng ano bang due process na sinasabi? Lahat naman ng due process binigay kay Sara. Di ba? Katakot-takot na litisan. Nakamuta na. Paliwanag mo lang kung paano naubos yung pera. Yun lang naman eh. Pinatatawag siya sa Kongreso at ipaliwanag niya. Ayaw niyang magpaliwanag eh. Para naman tanga itong mga senador na to. Hindi niyo ba napapanood kung anong ginawa ni Sara sa Kongreso? Kung paano niya patatawag? Grabe. Walang ganun na ni ayaw mag-oath. Pinagtitig ng oath. Wala. Talagang siga-siga na. Lalakad-lakad doon sa Kongreso. Puta na. Nung dinakip yung darling niya, yung sekretary ba niya, ano ba yun? Si Lopez. Talagang halos malapak na ng pulis doon. Doon na raw siya doon natulog. Pinagmumura na yung pinagbantaan na si... Normal ba yan para sa inyo mga senador? Hindi kayo mga gunggong. Hindi ako Pero dapat sana dapat kayo Kongreso, dapat yan magkakaano yan eh. Kumbaga sa para magsilbi sa bayan lang ang aim ninyo. Ina nyo. Hindi kay Duterte. Maski naman saan mo sukatin yan, ang puta na. Kahit sabi ni Bato, hindi siya abogado. Ako hindi ako abogado, pero puta na, ano ba kailangang abogado pa ba dyan? Para mabasa ninyo kung ano nangyayari pagdepensa sa Sara Duterte. In the sense na wala namang hinihingi na itong Kongreso kung hindi matuloy lang yung trial ni Sara Duterte sa Senado. Wala rin pakialam itong Kongreso kung i-acquit ninyo mga senador. Basta ang importante, matuloy ang trial sa Senado. Ba't ayaw ninyo? Ina nyo. Yun lang yun eh. Yun lang naman eh. Natapos na sa Kongreso. Sa tagal na lahat ng tanong, walang maipaliwanag si Sara Duterte. May mga Mary Grace Piatos kung ano-anong kahindutan. Come to the point na pinapapatay niya si meron siyang assassin. Tapos pati yung bangkay ni Marcos Sr., huhukayin niya raw at itatapon niya sa... Normal ba yan? Mga senador, nyo. Normal ba yan sa isang public servant kung di kayo mga gago? Tapos sinasalo nyo? Bayan natin yan mga talagang dyan. Pero ano ba? Puta. Ano yan? No? Mga boss. Pero tama ka ba to? Diyos. Niniwala ka pala sa Diyos, no? Sa dami ng mga pinapatay nyo. Oo. Hindi naman papatay ang mga pulis mo kung hindi utos mo. Hindi ka naman mag-uutos kung hindi inutos ng amo mo. Ganun lang kasimple. Bakit hindi nga utos mo? Ikaw ang PMP chief, di ba? Ang order, patayin. Kung hindi bigyan 6,000. Patay na, lumaban. Tapos, ang baril, wala pang 6,000. Paano nakalaban yun? Malaking at saka talagang siguro nga
Kaya itong mga senador na to, ayaw nilang mangyari. Dahil nga takot sila, magkakaroon ng bloodbath, sabi nga nito si Sara Duterte. Baka marami pang mabuko na mga senador. Ano kayo, sabi siguro si Sara. Lang naman ako lang ang matanggal, puta na lahat kayo nakinabang. Nagtuturo naman, di ba? Yun lang yung mga boss. No? Gumagalaw na, bato. Kung marunong talaga naniniwala ka sa Diyos, bato. Makiramdam ka. Gumagalaw na nga ang Diyos na sinasabi mo. Gumagalaw na. Antayin mo na lang. Malapit na. Oo. At kung si Duterte, yung amo mo, inaresto ni Torre, ikaw pa kaya, pag naglabas ng warrant of arrest ang ICC, walang haharang. Hindi ka kung magtatago ka o kung hindi ka magtatago, siguradong aarestuhin ka ni Duterte ay ni Torre. 100% yan bato. Oo. Yung amo mo iresto, ikaw pa alalay ka lang. Ayun ni Bongo. Dati alam. Tay kayo. Kasi posible ngang natrabaho ni Duterte lahat, siya lang mag-isa. Tsaka ikaw ba to tinuro ka naman, hindi ba? Televise pa. Yang si Bato. Death squad yan. Tinuro ka na nga eh. Yun lang yung mga boss. Ako sa akin ang lalabasan ho nitong sa tema ng hindi ko naman tinapos ayoko nang pakinggan masyado. Pero yung kay Bato lang ako tsaka dito kay Erwin Tulfo na halos iisa naman ang sinasabi nila. Na yun nga, kailangan galangin ang desisyon itong kwarta. So, Korte Suprema na to. Yun lang naman sinasabi nila, oo. Pero yun nga ang masakit, baka mamaya, masarapan sila ng paggalang, ang magkabutuhan na, kung i-dismissin na nila, yung si Sara Duterte, wala nang impeachment, ayaw na nila. Kaya nga, dahil unconstitutional, mga gano'n-gano'n, boylan inicio, sasabi ni Bato, di ba? Ako sa akin, huwag naman sana mangyari. Pero, palagi ko, pag dinismiss ng Senado, baka yung sinasabi ng Kongreso, anong Korte Suprema, na sa Pebrero na kayo mag-refile, baka mapagtiisan pa ng tao. Baka lang baka. Pero, ewan ko, sabi nga ni Secretary Llamas, mukhang gusto ng saliwasang Bonifacio na talakayin ang impeachment na ito. Pwede naman di ba? Kasi nangyayari naman Kagaya nung kay Erap. Yung kay Erap mga boss talagang tinalakay pa sa Senado nagkaroon ng butuhan. At come to the point nga, nanalo si Erap. Pero nung kinuha na lumabas na yung mga natalo, sa taong bayan na nagdesisyon, patay si Erap. Yan pa, didismissin ninyo, wala pang kundi bobo rin talaga Di ako abogado. Sabi mo nga ba to? Putang na, pero yung mga ganyang klase, ang putang ina naman. Didismissin nyo, hindi pa nga nag-uumpisa, dinidismiss nyo na. Ang klaseng katangahan naman yan. Ano kayong klaseng impeachment court? Kaya ako minsan, tangina talaga, Melek, tangina, taas-taas nyo naman yung kwalifikasyon nyo kung pipili, bago mag-apply kayo na senador sa taong bayan, mayaya kayo. Tangina niya, Ga-apply kayo senador, mayroong may mga kaso, mayroong mga putang ina, nananalo. Kung mahigpit kayo, Comelec, di walang mananalong ganyang mga klaseng mapagsamantala sa katangahan ng tao. Maski patanga yung tao, kung walang maibobotong bobo, di maganda sana takbo ng Pilipinas, di ba? Yan, tubig. Tangina. Dito sa maski tanga, putang ina, pwedeng tumakbo Maski na walang putang ina. Tanga, baliw, pwedeng tumakbo. Basta Filipino citizen, marunong sumulat at bumasa.
Yun ang kwalifikasyon nyo, senador. Inyo. Sabi mo yan? Oh. Yun na lang nga mga boss, mga senador naman, oo. Dapat, ang dami niyan, 215 na nag-impeach kay Sara sa Kongreso. Ipinasa sa inyo, 24 senador, 23 yata kasi wala na si, yung ginawang DepEd Secretary, di ba? Oh. Puta, dapat sana, action na nyo na agad kasi nga tangina, ngayon gusto nyo, actionan agad dahil, sabi mo, ba ito, executory? Ha? Executory? Ha? Ano pa, tama ba English ko? Sabi pa nung gago. Wala, mga friend. Wala ho talaga. Pero mas maganda, sige, totoo, gusto nyo tubukan ng tao, dismissin nyo na. Senado. Para malaman nyo kung ano gagawin ng tao, di ba? Doon din ang punta niyan Oo. Doon din ang punta niyan. Oo. Pero magulo to. Pero kung may hiya yung Sara Duterte, pero makapal At saka yun nga, masyadong mabaho yung nakatago na ayaw talagang mabuksan. Yun lang yun. Talagang alingasaw ang buong sindikato pag nabuksan yung mataki mo, sabi ni Trillanes, itong mga pera galing sa mga drug lord pumapasok sa bangko nila. Magulo talaga yan. Boss. Yan ang kakalabasan yan. Magbubutuhan nyo yan. Aabutin mo yan. Magbubutuhan na. May magmo-motion dyan to dismiss. Gano. Doon din ang wakas niyan. Magbubutuhan yan at ang hindi ko pa napanood ng todo yan. Baka nagbabalitaktakan pa yan sa Senado Ang pupunta niyan, pinakamababa. Masusunod ang desisyon ng Korte Suprema. Na mag-refile na lang kayo sa Pebrero. Worst comes to worst, dismiss pa yan. Pero yung sinasabi na pakikinggan ng ng Korte Suprema, yung MR o whatsoever, na yan, wala po yan, imposible po yan. Para sa akin At yun din ang sabi nitong si Marculeta, wala pa akong alam na yung unanimous decision ay bumaliktad. Yun nga. Ganun yan. Yan ho yan. Wala na hong Kaya ho yan, nasa taong bayan na yan, gaya na sabi ni Secretary Ronald Llamas, na yung impeachment na yan, dalhin nyo na doon sa Liwasang Bonifacio. Magandang gabi po mga boss, mag-collab na tayo. Si Erap nun natatandaan nyo kay Erap mga friend? Ba to? Hindi pa yata impeachment ang pinag-uusapan doon sa kay Erap Kasi bubuksan lang yung envelope, open o hindi. Yun lang ang pinag-uusapan at that moment in time. Kumbaga sa umpisa pa lang. Malayo pa siya para ma-impeach. Kasi mabuksan man yung envelope, pag-aaralan pa yan. Kasi babase yung kung i-impeach siya sa laman ng envelope. Pero nanalo yung hindi binuksan, sumayaw yung Tessie Areta Aquino, naggaganon doon, lumabas yung mga senador, doon na, tapos na si Erap. Wala namang nakitang kasalanan pa si Erap at that time doon sa magbubukas na ng envelope Bandang huli nga, lumabas si Erap. Pumapayag ni Kako buksan ang envelope. Wala na! Too late na. Eto, wala pa nauumpisahan, nakamputahan na. Tsaka yun nga, pinoproteksyonan itong mga senador na to. May sira na sa ulo to si Sara Duterte kung titignan mo Sumusweldo yan Papunta-punta kung saan bansa at walang ginawa kung hindi wasakin yung babuyin yung administrasyon nito si BBM. Noon, daldal, 20 pesos. Nung nagkaroon ng 20 pesos sa bigas, utang na ito na naman yung bugak. Pagkain ka ng hayop yan, talagang may sira na sa ulo. Pamilyang may katok na kung titusin mo Dapat na nila psychiatrist o kaya talagang straight jacket na
O, yung isa namang kapatid niya, polical ng polical, mas mukhang adik naman ang putang ina. Yung Baste, naghamon pa yung gago. Wala na, puro may... Kaya lang tataka ko, no? Ang lambot ho ng puber nitong ano. Dapat yan, tinatanggal na ng police power yan. Yan si Bastina yan, bilang mayor. Dapat yan, sinususpindi na yan. Dahil, grave abuse of authority, grave misconduct. Public servant, binababoy mo yung Pangulo eh. Meron ba mayor na nagsasalita ng ganyan? Sa Pangulong Pilipinas? Sige nga. Naghahamon sa PNP chief? Di ba? Wala. Kaya kung minsan, nala. Kulam na tayo, BBM. Nagbibiro ka. Nasa iyo lahat ang kapangyarihan eh. Pwede kang magdeklara ng nagawa ng pwede kang magdeklara ng martial law sa Davao eh. Para malinis mo yung Davao eh. Dami na nakita na yung mga record ng kapulisan doon eh, dinudoktor. Kaya akala mo tahimik. O, diba? Ganun. Kung siyo. Elizabeth Iscare, shoutout. Good evening, Sir Rox. Sana naman magising ang Senado na ituloy impeachment kay Sara. Wala labo yan. At may karapatan ang Senado na ituloy ito at labas ng Korte Suprema dito. At hiling ko din na baligtarin ng Korte Suprema ang kanilang desisyon. Kaya lang duda ako dito sa Korte Suprema kasi nga puro pro Duterte ito at sa dami din ng mga Duterte, alanganin din ako na ituloy nila yan. At baka nagkabayaran na din ang mga yan. Di ba? Hindi yan baka. Malamang sa alamang. 3J show po. Chances are, SC would not change their decision kasi magmumukhang ewan sila. Totoo yan. Pero gagawa ng paraan yan para di sila magmukhang tanga. Kita mo, Sir Rox, di pa dead ball ang impeachment kasi ngayon naman pinasasagot ng SC si Sara sa impeachment case niya. Sana, di ba? Rolando Edralin, shout out. Sa palay ko rin, waipik yung mga MR na yan. Talagang paninindigan na rin yan ng mga gagong SC justices na yan. Laki tiyak ang bayad ng mga yan. Pero dadalhin naman nila yan habang buhay kasama ang mga anak at apuhan nila. Pag na-impeach din sila ng taong bayan for betrayal of public trust and grave abuse of discretion. Yan maganda ang abangan natin. Sana nga, Rolando. Yun, no? Yun ang dapat yung kay Baste. Great abuse of discretion. Wala, mahina itong Elizabeth Iscare ulit. Malaking karamdaman, malaking kadramahan ang mangyayari dyan sa Senado kasi nga, karamihan sa senador dyan, ewan ko kung may mga prinsipyo pa sila. Wala na. Ang dapat nila itong ituloy. Sana magkaroon ng liwanag kung may mali o tama lang ang ginagawa ng Kongreso. At ito naman Korte Suprema, parang may mali sila sa kanilang desisyon. At sa dami ng mga kumontra dito ng mga eksperto sa saligang batas at magagaling na abogado, kaya sana manaig ang dapat na katotohanan at tanggapin ng Korte Suprema na pwede din silang magkamali. Di ba, Sir Rox? Alam mo, Elizabeth, may mga taong ganyan. Di mali na ako. Basta boundary na ako. Yun ba? Senior cut na. Rolando Edralin ito. Kaya inabot ng 4 na buwan bago naglabas ng resolusyon ang SC ay sa dahilang wala pang umaareglo noon. Pero nang areglohin na ni Bongo, ang bilis. Parang Superman, nakapaglabas agad-agad ng forthwith ang SC justices, Siyempre, pera-peraan lang naman yan. Naniniwala ko siya, Lando. David Ali Mendoza. Good evening, Karox. Mukhang may nilulutong pakana si Cheese Wish at mga kampo ng Sergeant Potpot. Balita daw po na ayaw papasukin ang media sa loob ng Senado para di daw nila ma-cover yung pagdidismiss nila sa impeachment. Ayaw nila, Cheese, na maulit yung nangyari noong panahon ni Erap. Nag-walk out
ang ilang senador na tutol sa pag-dismiss ng impeachment ay mauwi sa people's power sa EDSA. Malamang dyan pulutin David mo. Mabuti na lang po at pumalag si Senator Risa at tinanong si Cheese tungkol doon sa todo tanggi na wala daw siyang alam sa balita na yun. Joselito Mabait, shout out. Mamerto Junior Salonga, shout out ha. Good evening, Karox. Yan ang masakit. Pag mahirap ang magsusugal, bawal, huli agad. Pag mayaman ang magsusugal, legal, may escort pa. Anong klase ang hustisya na yan? Alam mo, Mamerto, hindi ko rin maintindihan yung hustisya na yan. Totoo. Elizabeth Iscario. Tungkol naman sa debate ni Cristan at Atty. Libayan, dito lumabas na pro Duterte ito at akala niya matalino siya. Yung nga akala niya, yun ang mabigat Kung sabihin niya si Cristan na bobo daw ito, nanggigil ako talaga. Kasi sa debate nila, hindi debate ang nangyari, kundi pinairan ni Libayan na mas matalino siya sa pinagmukha niya na tama ang desisyon ng korte. At dito naging bobo itong si Libayan at sumobrang kayabangan. Panay pa ang insulto kay Cristan. Buti na lang kontrolado ni Chris ang sarili niya. Diyan, alam niyo sa totoo lang, diyan ko nakakita si Cristan na talagang may modo. May modo. May modo. Alam niyang hindi dapat patulan yung kanyang kausap. Oo. Alam mo, mahirap pumatol sa ganun. Talagang akala niya napakatalino niya. Oo. Bakit hindi mo naawat na naging senador yung mga tulpo? Ang dami mo pinagpa-file dyan sa mga kung ano mo, nag-aantay ka ng TRO, wala ka nakuha. Dapat yun ang binatikos mo. Bakit hindi? Di ba kung magaling ka? Buti na lang tutulad sarili niya at nakakatawa pa. At lumabas na mas disenteng tao si Cristan. Yun nga, kaysa sa Libayan na ito, ubod na yabang. At akala mo, alam niya lahat at di pwedeng magkamali siya at ang Korte Suprema. Wow, yun nga akala niya. Pero bakit wala nangyari sa mga kung ano-anong pinagsasabi niya kay Tulfo? Kaso, pinag-ano niya, kriminal, kung ano sasabi niya, yan, senador pa rin. David Ali Mendoza. Karox, napanood ko din yung debate ni Cristan versus Attorney Outlaw Libayan. Foul po kasi yung tawagin ni Libayan na bobo si Chris. Talagang foul. Sa ganun paniwala ng opinion ni Cristan. Pati nga lahat pati si Barry Gutierrez sinahamon. Parang ano to si Libayan. Hindi ka dapat magpatingin ka muna. Mabuti na si Cristan kahit may laying inchik, makabayan at mahal ang bansang Pilipinas. Di gaya mo na mukhang Pilipino nga, ay kampi ka naman sa mga kampo ng demonyo. Wala itong Libayan nito. Mamerto ulit, Karox. Yan taong mapagmataas sa kapwa, ibababa ng Diyos. Ibababa ng Diyos yan. Abogado man yan, tatalunin yan ng isang ordinaryong mamayan. Wala sa marunong ang karunungan, kundi bagkos nasa ordinaryong tao lamang na may takot sa Diyos. Mabuhay po kayo. God bless. God bless, Mamerto. Michelle Edwin, Mike, shout out, my friend. David ulit, Karox, ang makasakap niyan, baka nanonood o nagmimiron lang sa Carrie Cruz yung ama ng bata at nataon ay nasama siya at nadakma ng mga pulis. Hindi malayo yan, David. Hindi malayo yan. Dahil kasi ganyan. Kumisa sumisilip din ako sa mga ganyan. Dami nanonood talaga. Biglang dating pulis. Dampot lang ng dampot. May katwiran ka dyan, David. At ang mabigat ng David, 30,000 ang piyansa. Putangin na. Diyos ko. Linda Aquino. Pareho tayo, kuya. Malabo pa sa bulag ang magiging desisyon sa MR. Walang pag-asa yan, kuya. Kinapalan na nga nila ang mukha sa desisyon ng unconstitutional. Tapos mag-i-expect ka pa na baguhin ang desisyon. Tama ka yan, Erlinda. You're right. And left and the right. All them apply so clean and bright. Tama ka dyan. Kalat ni Baya, shout out.
Librado Ludovico. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Mas malamang ng kampo ng demonyo halimaw, kaya malamang luto na yan. Mabago pa ba yan? Mga Judas, Judas. Tama, ang Judas ay Judas. Totoo yan. Mundo Cheng. Sa sinabi ni BBM sa SONA, napakarami na nauntog. Maraming nauntog na at bumaliktad na kaya maski yan kaso ni Sara ay hindi maaring mabaliwala at mayroon silang pagkakamali at wala silang karapatang gumawa ng batas. Kongreso lang ang may karapatan at kaya rin ng Kongreso na i-impeach ang mga taga-SC kung gusto nila. Dami kasi, 13. Dami. Mundo Cheng ulit Sana naman sa mga sinabi mo tungkol sa mga tiwaling taga-gobyerno ay nasundan agad ng malupit na aksyon na hindi hiningas kugon lang para matapos na ang mga pagnanakaw sa bayan. Sana nga PBBM, di ba? Problema paano yan bang mga nakatabi sa'yo, sigurado ka na hindi magnanakaw yan. Mundo ulit Kayo mga nakaupong mga taga-gobyerno, wag ninyong maliitin ang Kongreso. Sila lang ang maaaring gumawa ng batas sa Pilipinas na makapag-i-impeach sino man na taga-gobyerno, maski mga taga-SC. Mundo Cheng ulit. Ang ating Panginoon, ang tanging nakakaalam ng lahat. Kita ninyo yung plano ni Cheese at SC na inaakala nila nalulusot sa mga taong bayan. Sa huling sandali, nabuko pa rin ang sabuatan nilang dalawa. Yan ang power of God. Totoo yan, mundo. Kaya ikaw ba to? Lahat ng nangyayari, karma sa inyo. Power of God yan. Tanga-tanga ka talaga Sabihin mo walang mas mataas kundi si God. Totoo yun. Kaya yan nangyayari sa inyo. Pakiramdam ka. Gago. Kaya naman di ka kinakasuhan dito. Kasi nga, paano ka kakasuhan? Pwede ka naman kasuhan Tutusin Kasi nga, involved ka doon sa EJK killing Pero hindi ka kinakasuhan. Sana dyan ka na, dapat magtataka dyan. Tanga-tanga to. Nakiusap ka na, nakasuhan ka na nila. Kagaya ni Digong. Kasuhan nyo na ako. Nagmamakaawa na si Digong. Kasuhan nyo na ako. Gusto ko dito kulitisin na pero wala nagkakaso. Ganyan nga, abutin mo. Tanga-tanga kasi talaga to. Mundo ulit Dito na sa bansang Pilipinas mo, makikita na bilyon-bilyon kung magnakaw sa kaban ng bayan ang pinagtatanggol mismo ng mga nanunungkulan sa gobyerno na halal pa ng bayan. Paano na ang mga maliliit na mamayan? May aasahan pa ba? Wala na mundo. Meron na yun. ICC. Mundo ulit Pre, para sa akin dapat lang na maibalik ang parusang bitay. Total naman, sobra-sobra na tayo sa dami ng tao sa aabot sa 120 milyones. At unahin sa bitay ay ang mga magnanakaw sa bayan. Sana nga. Yun nga Natataka ako Hindi pa sinasampahan si Sara ng plunder sa kaso. Korte. Librado ulit Yan ang batas sa Pilipinas para sa mga mahirap. PI yan. Pag may salapi sa iyo ang batas, remember Karox, yung isang opisyal ng pulis nagmamano doon sa isang mamayan na babae, leching hinduropot, nakakakikiya kayo. Cut the story short, walang kaso. Alam na this. Only the Philippines talaga. Totoo. Maraming only the Philippines sa panahon ni Digong. Ramon Valencia, shout out. Bossing, yan ang totoong halimbawa na pag wala kang pera, kulong ka. Pero pag may pera ka, aalalayan ka pa ng mga opisyal ng mga pulis, mga sinatong, abugago, at kung todo di bodyguard pa. Totoo yan, Ramon. Sammy AJ, shoutout Karox. Mas matalino tayo kaysa sa mga hayop na DDS. Wala naman talaga yan Kaya kung pagmumurahin ninyo ulit yung mga uha ka na. Ramon Valencia ulit Bossing, napanood ko yung interview kay Napolcom Kalinisan na meron daw sa kanyang nag-aalok ng mensahe pa. Sa palagay nyo ba, kayang gawin ng whistleblower yung dalawang magkapatid na magbayad at maglagay sa malaking halaga? Doon pa lang, malinaw na. At bakit hindi niya hulihin yung nag-aalok sa kanya at pakantahin kung sino ang nag-utos sa kanila? Hindi kailangan ng mataba
ang utak, totoo yan, di ba, General Kalinisan? Ba't di mo ba hinuli? O talaga, tapos, parang, nasabi mo na, huwag niyo subukan, hindi niya, ay! Ewan ko sa inyo. Ramon ulit, kamusta na lang lahat sa mga ka-Rocky Warriors, sa pamilya mo, God bless as always. God bless, Ramon. Ramon ulit. Dati pinanood ko si Libayan. Nang banatan niya sa yung kalugar kong Attorney Claire mula, hindi na ako nanonood sa kanya. O rin, wala ako ng gana. Dati natunto ako na pinabanatan niya yung mga tulpo. Totoo ako doon. Bong Tupas, Ang fourth tweet is immediate, pero kay Escudero, delay. Kung matalino, nagtrabaho, may respeto at integridad, ituloy ang impeachment, pero kung tamad at kurap, ayaw yan tiyak ng impeachment dahil sa sariling multo. Tandaan niyo kung sino ang mga tamad at kurap, huwag niyong iboboto kahit kailan. Naku, malabo yan, Bong. Basta may pera yung tamad, boboto. Kasi nga, baliw, naboboto, puta na yun. Shirley J. Sir, shoutout. Problema yan ng Comelec, May na itong Comelec na ito, sa totoo lang. Taas nyo yung kwalifikasyon, senador ang ina-applyan, tangina naman, Baguhin ninyo. Di naman kayo nagpapasweldo, taong bayan, Bigyan nyo ng taong bayan na matitinong senador na tumatakbo. Tingnan nyo. Shirley J. Sir, yan ang mahirap, Karox. Yung mga kapuspalad lang ang kaya nila. Pero si Atong Ang at mga bigating mafia, hindi nila kaya. Suwayin lang naman sana. Tama, di ba? Kasi nasaway lang dapat yan, Kapal ng muka. Ano kayang masasabi ni Chief PNP General Torre? Kawawa naman yung bata. Totoo. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga bossing. Friend Amy Mingson, Dolor Garcia, shout out. Emma Escalona, shout out. Sabi ni Prince Shervin. Impong Basyang Team Teteli po, muli po ay tumatambay sa Barangay Roque Avenue. Makikimarites po ng malupit sa mga ganap sa walang kamatayang impeachment na di na po matapos-tapos, Rox. Na kung di po dahil kay Singhot Hikaw Boy, di po sana ganito tayo kabalahura at kagulo ng ang bayan po nating sisinghap dahil sa puro kurakot ang mga buhayang hagum. Alam mo po, Sir Rox, talagang sarap lang pong paghahambalusin mga pinultuhan na lintik at ibitin po ng patiwarik yung mga kontrabulating mga senador po na puro po pahirap sa bayan at mga wala pong ginawang matino kundi puro mga magsipagyabang. Totoo. Magsipag-angas ang mga satanasyong impaktong demonyong para sa inyo ng awa. Para nyo ng awa. Pwede ba, ha? Lalo ka na, unggoy espada. Naku, sobrang gigil talaga ako dyan. Sa mukha mong ubod ng kapal. Kaya pwede ba, ha? Magsilayas lang kayo dyan sa mga uupuan ninyong mga pinutukan kayo na lintik. Mga taong bayan ang nagpapalamon sa inyo pero puro kayo mga abusado, puro kayo walang ya. Sarap nyo talagang paghambalusin ng 2x2, Xerox. Mga buwisit kayo. Naku, sana lang po talaga, Xerox, magsipagtanda na ang mga taong bayan. Wag na ulit sana kayong iuupo ang mga buwisit kayo. Wala nga, friend. Minsan, yari na yung eleksyon po. Alam ni mananalo. Siya, klase. No? Siguro naman matatauhan na ngayon ng mga bubutante, Xerox, dahil sa katangahan po nila. Eto pa tayo ngayon. Kasama pa po tayo sa paglangoy nila sa burak at napakabawang imburnal. Wala pong katapusang sumpa hanggat yang mga kampon ng butae nanya dyan at patuloy na nagmamanipula para lalo po tayong ilublog sa hirap habang sila pong mga Judas Barabasestas mga nagpapasarap mga leche, mga buwisit, kinam. Malupit pong tanggapin, Xerox, ang katotohanan.
Pero mas malakas po ang kapit ng demonyo versus super demonyo. Ang demonyo virus. Kapit ng demonyo versus super demonyo na tagapagtupad po na dapat ng tamang batas. Pero sila pa po ito mismong ehemplo kung paano magiging matagumpay na Judas. Wala pong sisikat na araw, Sir Rox. Puro giyera patani po araw-araw at siya mong masasaksihan. Sisinghutin araw-araw kung kailan po matatapos ang giyera ng mga hagum na buhaya. Ayon po dito sa aking ayon po dito sa Arenola kong kristal, Sir Rox. Ang masasabi ko po pag puti daw po ng uwak, pag itim ng tagak, in short, Sir Rox, kailangan na pong mag-ala Batman o Superman si Kuting para po lipunin ang mga pinutukan ng lintik na nakaupo sa EC at sa Senado. Problema ni Kuting hindi pa yata yari yung kanyang susuotin bilang Superman. Chupista Bunao, shout out. Good evening po kuya at sa mga ka-warriors. Ano ba yan? Mga kapulisan, sobra na kayo. Nakakadismaya kayo. Wala kayong kayang arestuhin kundi ang mga mahihirap. Nakikiramay po ako sa naulila na si Jason. General Torre, wala ba kayong magagawa sa gumawa ng umareso? Nakakalungkot na ang batas natin. Sobra na. Totoo yun, Chupista. Puta, pwede na masawayin lang yun. Ay, magsiwin na kayo. Bilhin nyo na lang pagkain niya, kinakarakos niyo pa po. Hinuli, 30,000 ang piyansa. Chupista Bunao. Kuya, nakaka-delete po ako sa pamilya ni Jason kasi naranasan din po namin dati kasama may Biblia ang kaming pabaon ng pandemic. Lahat ng nasa loob ng bilyaran, okay lang naman po sana arestuhin ng mga pulis kung may kasalanan. Pero dapat sana dinamay ang mesa. Kinumpis ka tako bola at malaki ang nasira sa mesa namin. May bilyaran kayo, Chupista. At bawat isa tubusin ng 30K. Salamat naman at di nangyari hindi nangyari matubos sila ng 30K. May napo na lang ako. May kumakausap sa amin na pwede daw na pababa daw ang piyansa para talagang gusto lang pirahan kami at may halong inggit sa amin. Ipinagpapal sa Diyos na lang namin ang mga taong may inggit sa amin. Sorry sa ibang mga pulis na maayos namang gumanap sa kanilang tungkulin. Di lahat ng pulis ay masama. Totoo yan, Chupista. Chupista ulit. Ay kuya, ang anak ko po sa Bulacan, idineploy ng school. Ay kuya, ang anak ko po sa Bulacan, idineploy ng school, di ko mapayagan, binaba pa po noon. At may history pa naman ng anak ko sa akin, asthma. At baka nga po leptospirosis pa siya. Salamat naman po sa Diyos at meron po dito sa amin na malapit lang. Mary Lebron, shout out. Marilu Pabian. Good day po tayo sa mga ka-warriors. Nawa po at nagsusumamo ang ating Panginoon na maipaglaban ang hustisya, posisyon at kapakanan ng mga Pilipino. Nakakapagod po pero tayo pwedeng sumuko. Hindi po tayo pwedeng sumuko, amin. Pero po tayo, may pag-asa pa po ang motion for reconsideration kasi may mga history po na nabaligtad pa din ang pinag-aralan ng SC, kaya huwag po tayong mawalan ng tiwala sa Diyos. Sana nga anak, sana nga. 3J Show po, oy. Kumusta na yung pamamasyal mo? 3J Show po. Bola, Sir Rox. Bola means hello in PG. Ano naman yung silibayan? Hi.
Hindi ko maabogado siya, tama siya lagi. Si Kristan, hindi yan close-minded at marunong makarecognize ang tama at mali. Si Libayan, akala niya lagi siyang tama. Ay, ano bang nangyari kay Libayan? Yan din ang tanong ko, pre. Lumala na eh. Siguro lamang na lang si Rocky sa kanya ng isang paliko. 3J Shopot. Si Rox, noong ko pa naman napapansin, nagkukuya-kuy ba si Libayan habang nagbablog? Parang malikot eh. Malikot talaga, ganun sa bukid, di ba? Ganun. Nahulog eh, tapos gaganin niya ganun. 3J Shop ulit oh. Palagay ko si Rox, hindi sukat akalain ng SC na maraming magagalit. Hindi! Alam nila yan! Hindi kahapon lang pinanganak yan. Hindi magiging justice sa SC kung hindi alam ang galaw ng tao. Kaso talagang baka talagang the price is overripe. Hindi the price is right. The price is overripe. Mag-react sa decision nila patungkol sa impeachment ni Sara. Nabulabog din ang SC sa dami ng galit at nagsasabing mali ang desisyon nila. Kaya sila mismo ang gumagawa ng paraan para kuno tama ang desisyon nila. Malabo yan. Jan Dimango, my friend, shout out. Adorasyon Dimaranan. Ay, mission accomplished mga boss. Oo. Buti naglusartan na ako. Sana nagustuhan ninyo yung topic natin ngayon tungkol dito sa kay Bato. No? Na may Diyos pang sinasabi. Kala mo niniwala siya sa Diyos. Magandang gabi po mga boss. Good night. God bless. Dasal. Bato!